Mga kabayan, nagsumiti ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng sarili nitong medical report sa International Criminal Court o ICC bilang suporta sa hiling nilang interim release para sa 80 anyos na dating Pangulo. Nagmula ang ulat sa joint report na inihanda ng mga kinuha nilang medical experts. Nakasaad sa report na mahina at walang sapat na kakayahan si Pangulong Duterte na tumakas o pagbantaan ang mga testigo sa kanyang kaso. Taliwas sa pinangangambahan ng ICC, kaya hindi siya pinayagan na pansamantalang makalaya. Matatanda ang kumuha rin ng sariling medical experts ang ICC para alamin kung kayang humarap sa paglilitis ni Duterte. Naisumiti na ang medical report pero wala pang desisyon ang korte hinggil dito. Lumabas nila sa pagsusuri na hindi flight risk si Duterte dahil limitado na raw ang kanyang kakayahang magplano at magdesisyon. Hindi na rin umano banta sa mga testigo ang dating Pangulo dahil hindi raw naobserbahang agresibo o mapanlin lang si Duterte. Hindi na rin nila posibleng ulitin ng dating Pangulo ang mga ibinibintang na crimes against humanity laban sa kanya dahil mahina na raw siya. Samantala, nililibot ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang iba't ibang bahagi ng bansa para makakalap ng pirma at upang hilingin sa Korte Suprema ang agarang pagpapauwi sa bansa kay FPRRD. Ayon sa isang leader ng Maisog Rally, December 5 pa nila inumpisahan ang pangangalap ng pirma at inaasahan nilang matatapos ito sa susunod na buwan. The highest court in the land is the Supreme Court. At sa palagay po natin, they're upholding the Constitution. At malinaw naman na sinasabi na illegal nga po yung pagpapadala. Kaya kailangan lang po na makita din ng mga judges natin na marami talagang Pilipino ang kumukwestiyon sa pagpapadala na to. Ayon pa sa leader ng Maisog, kailangang kalampagin ng taong bayan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Korte Suprema para makumbinsi ito na pauwiin na si PRRD sa bansa. After po nito siguro, we will support the filing of this signature campaign sa Korte Suprema at tignan pa ho natin kung ano pa ho yung nanaisin ng taong bayan para po kalampagin ang gobyerno sa pamamagitan ng Suprema na bahagi po ng ating bayan para po kalampagin ng ating gobyerno para po dinggin at bigyan na po ng resolution ang 4 na pending na GR numbers po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, isa ka rin ba sa nakahandang sumuporta kay FPRRD sa pamamagitan ng iyong pirma? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maagang nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila kanina. Yan ay para isagawa ang tinawag nilang Nationwide Signature Campaign Caravan. Layo nito na mangalap ng pirma bilang apela sa pamahalaan para sa agarang pagpapauwi sa Pilipinas sa dating Pangulo mula sa The Hague, Netherlands. Umikot ang isang van sa piling pangunahing kalsada sa Maynila na may nakadikit na mga tarpaulin na may nakalagay na katagang "Tay Kami Naman" at may kalakip na larawan ni dating President Duterte. Ayon kay Placido Pilosopo na mula sa Maisog Rally, December 5 nang simulan nila ang caravan dito sa Luzon kung saan target na makalikom ng 1 milyong pirma sa buong bansa. Inaasahan naman anya na matatapos ang kanilang aktibidad sa Pebrero ngayong taon at agad din nilang isusumite sa Korte Suprema. After po nito siguro, we will support the filing of this signature campaign sa Korte Suprema at tignan pa ho natin kung ano pa ho yung nanaisin ng taong bayan para po kalampagin ang gobyerno sa pamamagitan ng Suprema na bahagi po ng ating bayan para po kalampagin ng ating gobyerno para po dinggin at bigyan na po ng resolution ang 4 na pending na GR numbers po. Dagdag pa ni Pilosopo, ang pangangalap ng pirma ay bahagi lamang ng mas malawak na kilos protesta ng kanilang grupo habang hinihintay ang tugon ng pamahalaan sa kanilang panawagan. The highest court in the land is the Supreme Court. At sa palagay po natin, they're upholding the Constitution. At malinaw naman na sinasabi na illegal nga po yung pagpapadala. Kaya kailangan lang po na makita din ng mga judges natin na marami talagang Pilipino ang kumukwestiyon sa pagpapadala na to. Sa January 31 ay magkakasari ng mga Duterte supporter ng motorcade caravan sa EDSA ng alas 2 ng hapon. March 11 nang arestuhin ang dating Pangulo at dalhin sa The Hague, Netherlands dahil sa crimes against humanity charges sa madugong kampanya kontra droga.
Kamakailan lang nagsumiti na ang prosecution sa ICC ng 1,300 pieces of evidence laban sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Kabilang daw dito ang mga dokumentong maaaring mag-incriminate sa kanya kaugnay sa drug war killings. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong schedule ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo habang nananatili ito sa kustodiya ng ICC. Muling hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na payagan ng interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Kasama yan sa isinumiting obserbasyon ng defense team tungkol sa kalusugan ng dating Pangulo. Sabi ng defense team, kumuha sila ng sariling medical experts para suriin ang dating Pangulo. Lumabas nila sa pagsusuri na hindi flight risk si Duterte dahil limitado na raw ang kanyang kakayahang magplano at magdesisyon. Hindi na rin umano banta sa mga testigo ang dating Pangulo dahil hindi raw naobserbahang agresibo o mapanlin lang si Duterte. Hindi na rin nila posibleng ulitin ng dating Pangulo ang mga ibinibintang na crimes against humanity laban sa kanya dahil mahina na raw siya. Nitong January 7, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng defense team na suriin muli ang kondisyon ng dating Pangulo dahil hindi na raw ito kailangan pa. Hiniling naman ng Office of the Public Counsel for Victims sa ICC na itakda na ang confirmation of charges hearing laban sa dating Pangulo sa lalong madaling panahon. Kinopirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga individual na nagpaplano maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kongresista, inikayat siya mag-endorso nito, ngunit tinanggihan niya at hindi mag-endorso ng anumang impeachment complaint. Dagdag niya, kailangan munang dumaan ng reklamo sa House Justice Committee at dapat itong pagbasehan sa merito at hindi sa politika. Nilinaw rin niyang ayaw niyang may ugnay sa Duterte Group at ginigit ng mga taga-suporta umano ni Vice President Sara Duterte ang nasa likod ng plano kaugnay ng aligasyong katiwalian sa flood control projects. Samantala, sinabi ng Malacanang na hindi pa napatutunayan ang mga aligasyon at nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pamumuno. Inilahad ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pampilo Lacson na mayroon umanong 2.5 billion pesos na allocable si Senador Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ito ay sa gitna ng pagtuligsa ng Presidential Sister sa naisabatas na 2026 National Budget na pork barrel o mga pondo para sa mga lokal na proyekto na kadalasan ay ginagamit para makakuha ng boto at suporta. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping na ang allocables ng senadora ay kabilang sa files ng pumanaw na si Catalina Cabral, dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad namang naglabas ng pahayag si Senador Amy kaugnay ng buwelta ni Senador Ping. Buwelta ng senadora, nakakatawa siya dahil hindi niya alam na lahat aniya ay wishlist na ibinigay sa DPWH Central Office. Nilinaw rin ni Senator Marcos na wala rin siyang alam sa allocables ng administrasyon at hindi siya abogada ng Malacanang. Pagkatapos nating magkaso at marami pang padating na kaso, magpakulong, marami pa rin makukulong, kailangan naman ayusin natin yung mga flood control na butas-butas at sira-sira. We have to fix them this year bago dumating ang rainy season. Di ba? Hindi enough para sa mga kababayan natin yung may makulong, may managot, mabalik ang pera. Kailangan. Para sa mga kababayan natin sa Bulacan, sa Mindoro, sa Davao, sa La Union, lahat ng mga pinaiga natin ang kaso na ngayon, nagsisimula ng managot yung mga dapat managot, kailangan naman, ayusin natin yung mga yon. So, kailangan priority natin yan. And, sisimulan natin yan sa Bulacan. No, in fact, I was there last Friday sa 1st District ng Bulacan. Kinausap natin yung bago nating magaling na DE doon. Sabi ko, ito ang priority. Kailangan yung mga butas na yan, kailangan ayusin natin yan. At ayusin na natin ang tama. So, in the next few weeks, we will be presenting the plan for Bulacan 1st District with our new district engineer, si Kenneth, para simulan na itong pagpapaayos nitong mga to. No, apart from Bulacan, sa Mindoro,
kailangan ayusin yan. Kausap ko na si Governor Bons Dolor, I will be going there next week. At meron na siyang plano para gawin ito at tulungan tayong gawin ito. And nag-usap na kami, ang gagawin natin dito, we will empower the province of Mindoro para sila ang tutulong sa ating magpagawa at magpaayos nito. Popondohan natin, pero we will have a memorandum of agreement with the province of Oriental Mindoro in order for them to help us fix this. Because it's already January, February, March, April, May, June. Wala nang 6 na buwan, uulan na naman, babahain na naman itong mga lugar na to. And hindi tayo papayag na gano'n. Yan ang isa sa mga inutos ng Pangulo sa akin nung nagkita kami right after napirmahan ng budget. Kailangan ayusin lahat ito bago magtag-ulan. And yan ang gagawin natin.